Hindi ito yung ordinaryong ube chisisal na akala mo. Kakaiba ito at ito yung bestseller namin, and I'll tell you Recently, why. as you all know, nawalan kami ng supplier at isa ito sa mga products na nag-suffer dahil nawalan kami ng supplier. Ang hirap naming tanggalin itong basta-basta dahil isa to sa mga bestseller sa amin. And the reason why it is a bestseller aside sa lasa niya is that it is keto. At ang hirap dahil wala akong alam sa pagbebake. Hindi ako marunong mag-bake. Wala akong background sa baking. But what I do like is how to make things. At dahil dyan, nag-YouTube University at nag-TikTok University just to find the perfect recipe, the perfect ingredients, and kung paano ba to gawin. Dahil nga hindi to basta-basta tinapay lang, it is a keto ube cheese sal. So once I have studied almost everything that I can study, ito na, bumili na ako ng ingredients at tinry ko na siyang gawin. Ito na ang ating almond flour. Nakita ko sa mga videos, they use coconut flour. I'm not a big fan of coconuts. So automatic out na po yun. We have our own recipe and mix tayo dito. Ang thing lang sa paggawa ng pandisalay, matagal na siya antayan, and dahil matagal lang antayan ito, maliligo muna tayo, and ito na. Ang bilis umangat. After an hour or so, umangat na siya at dumoble siya sa size. Ito ang una kong pagkakamali. Nasa ko pa siya ulit after niyang mag-rise. Hindi na pala dapat yun, guys. Kailangan mo lang siyang i-form. At dahil feeling ko okay na, let's form the bread itself, add some cheese, and let's wait for it to rise it. Ito na siya, dumoble na siya sa size at lulutuin na natin siya. Baking time. At syempre dahil first time natin, pinatikim natin sa lahat ng mga tao at pare-pareho kaming comment na anyari walang lasa. Ang masarap ay yung cheese, yung feeling na mixture ko. Time, this is day 2. Consult ba din ako sa aking mga friends kung ano ang mga pagkakamaling nagawa natin ng umpisa. At ito na ang day 2 ng ating pag-experiment sa paggawa ng keto ube cheese sal. At ayun na nga, nagmasa-masa tayo dito, nag-experiment. Basically, ginawa ko lang lahat ng ginawa ko nung una, pero may in-adjust tayo sa recipe. Ito na, baking time na. At this time, cross fingers tayo na tama na tong ginawa ko. At ito na, ipa-rice muna natin saglit. Dahil maliit pa sila. And then, bam! Ito na. Kita nyo? Dumoble yung size. This time, dinala ko na sa store para matry din ng ibang mga tao aside sa mga tao sa bahay dahil parang ayaw na nilang itry after the first try. Siyempre, gumawa ko ng mini version para sa akin. And, itry na natin. Siyempre, ngayon naman, i-cheese reveal natin yung malaking version at ang totoong version. Ito na siya. It's still the same cheesiness. Approve na approve daw yung cheesiness. In terms of taste ng bread, yes, nakuha na natin ang same lasa ng previous supplier. I still have yet to see kung ano ang pwede pang improve para maging better pa siya. If you have any suggestion or comments or if you want some experiments, let me know down in the comments. Available siya for now sa store habang meron pa. And yeah, follow for more videos.